Isa na naman ngang barko ang naiulat na sumadsad malapit sa pier ng Romblon madaling araw ng November 11, 2024. Ang barkong ito ay pagmamay-ari ng Montenegro Shipping Lines at kilala sa pangalang MV Maria Oliva. Ang nasabing barko ay galing sa pantala ng San Agustin na may sakay na aabot sa 156 na mga pasahero, 38 crew members at 26 na wheeled cargos. Ang barko ay dapat sanang dumaong sa pantala ng Romblon, ngunit sa kasamaang palad, ito ay sumadsad sa mababaw na bahagi ng mga bahura. Dito rin sa eksaktong bahagi ng bahurang ito, unang sumadsad ang barkong Starlight taong kasalukuyan na naitagpo ko na noon dito sa ating page. Pwede nyo pong balikan kung gusto nyong mapanood ang vlog ko tungkol dito. Visit nyo lang po ang aking YouTube channel, Mabi the Explorer. Kasama nga ang Maritime Police, Bantay Dagat officials at ilang empleyado ng agriculture, nagsagawa sila ng kanilang investigasyon para malaman kung gaano nga ba kalawak ang napinsala ng barko. Una nang na-damage ng Starlight ang mga bahura at nasundan naman ngayon. Hindi pa nga halos nakaka-recover ang mga ito at ngayon ay may panibago na namang sumira ng tirahan ng mga maliliit na isda. Maraming mga haka-haka na naman at mga opinyon ang nagsilabasan sa naturang insidente na binabato ng ating mga netizens. Ngunit ano nga ba talaga ang totoong naganap at paano ito nangyari? Halos sira-sira na ang tirahan ng mga isda at wala nang panangga kung may mga bagyong paparating. Napaka-importante ang role ng mga corals sa ating ecosystem. Hindi lamang disenyo o palamuti ang mga ito for tourist attraction, kundi dito rin nakasalalay ang ating mga kinakain sa araw-araw. Sa mga corals at bato nangingitlog ang mga isda para dumami at para meron tayong mahuli at ito rin ang kanilang tirahan, ngunit sa gantong insidenteng hindi naman natin inaasahan at walang may kagustuhan ay paano na lang magpapatuloy ito. Halos taon o dekada pa ang bibilangin bago makarecover ang mga corals na nasisira sa iba't ibang paraan. Kaya ganun na lang ang paghihigpit ng ating pamunuan na huwag sirain kundi alagaan ang ating likas na yaman. Kung magkano nga ba ang multa sa pagkawasak ng mga corals, ilang metro ang haba ng na-damage nila, yan ang ating aabangan sa ating susunod na pag-iimbestiga. Buti na lang at wala namang naiulat na oil spill at mga taong nasaktan dulot ng malakas na impact ng pagsadsad. Kaya sa ating mga biyahero, palaging mag-iingat at huwag kalilimutang magdasal. Yun lang po, and thank you for watching.